Napangiwi si Aong Turing habang tinitignan sina Jinju at ang Redhead, pagkatapos ay kinumpirma na ang three-eyed na lalaking kakakita lang ay tiyak na si Dalhousie. Hindi niyo maintindihan kung bakit hindi pa rin yun naiisip ni Jinju. Nang marinig ito, agad na pinagpawisan si Jinju na may pagkabigla sa kanyang mukha at patuloy na itinanggi ito, hindi kayang harapin ang katotohanan. Agitated niyang sinabi kay Aong Turing na si Dalhousie ay dapat na isang Diyos, ngunit mahinaong nanindigan si Aong Turing sa katotohanan. Sa pag-alala sa mga galaw ni Dalhousie sa labanan, sinuri ni Aong Turing na siya ay nagtataglay ng Eye of the Storm at ang blood-colored halberd, mga katangiang malinaw na ipinakita ng three-eyed na lalaki. Dahil sa malinaw na ebidensyang ito, natulala si Jinju at hindi makahanap ng kahit isang dahilan upang makipagtalo. Sa kalayuan, ang mga taga-Masid ay nagsimula ring mabahala nang makakita ng isang taong kayang lamangan si Dalhousie, isang lalaking may maalamat na Lord-level bloodline. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may isang nakaalala na sila ay sumisigaw para sa maling tao sa buong panahon. Pakiramdam niya ay lubos siyang nawala, walang ideya kung sino ang batang lalaking lumaban ng husto at nang ibabaw sa laban. Sa puntong yon, tinanong ni Aong Turing si Haiji daw kung dapat ba nilang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit naisip ni Haiji daw na hindi pa ito kailangan. Sa kanyang opinyon, kahit hindi sila magsalita, malalaman din ng lahat ito sa kalaunan. Kasabay nito, sina Babuluo at ang kanyang anak na si Masha ay nakaramdam ng pagkabalisa dahil ang kanilang pananaw sa mundo ay nabaligtad, na nagparamdam sa pangalang Lu Sheng na parang isang ganap na estranghero. Hindi may kakaila ang talento ni Lu Sheng dahil maraming beses na niyang pinahanga si Masha. Gayunpaman, kahit siya ay hindi inaasahan na ang mga bagay ay aabot sa puntong ito, nahihirapang paniwalaan ni Masha na hindi lamang nakikipagsabayan si Lu Sheng sa isang Lord-level bloodline, kundi siya ay lubos na nangingibabaw dito. Sa wakas, kinailangang magsalita ni Babuluo dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong surreal, parang nakikipagtagpo sa isang cosmic-level power player. Bulong niya na ang kanyang ordinaryong itsura na kasama ay talagang nalalamangan ang kanyang kalaban. Bago ito, umaasa si Masha na matalo si Lu Sheng sa ibang Lord-level bloodline upang malaman niya ang kanyang nadarama. Ngunit sa halip, nakita niya itong nangingibabaw kay Dalhousie, na nag-iwan sa kanya na nakatayong ganap na nabigla. Ang tanawing ito ay lalong nagpabigo kay Masha, at nagtaka siya kung si Lu Sheng ay nagtataglay din ng Lord-level bloodline. Gayunpaman, mabilis niyang binaliwala ang kaisipang ito dahil bihira para sa isang star system na magkaroon ng dalawang Lord-level bloodlines ng sabay. Sa malapit, iniisip ni Haiji daw kung paano magiging reaksyon ng Star Sector Chief kung malaman niya ang tungkol dito. Tumawa siya sa kanyang sarili na iniisip ang hitsura ng pagkabigla sa mukha ng Chief kapag nalaman niya ang katotohanan. Sa totoo lang, sina Elder Shingi at Ziyang Shen ay naroon mula sa simula. Pinanood nila ang buong paghaharap sa pagitan ni Lu Sheng at Dalhousie mula sa loob ng pulutong. Matapos marinig ang talakayan, ang dalawa ay nakatayong nagyelo at tumagal bago nakabangon. Nanginginig ang kamay ni Elder Shingi habang nakahawak sa kanyang tungkod. Kinumpirma na ang taong lumalaban ay talagang si Lu Sheng. Nahihirapan siyang makahanap ng mga salita upang sabihin na ang lalaking may hindi kapani-pani walang lakas ay ang parehong guest official na ni-recruit ni Ziyang Shen sa halagang 30 star course lamang. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na ang talento ni Lu Sheng ay kapantay ni Dalhousie. Kahit sinubukan ni Ziyang Shen na manatiling kalmado, siya ay lubos na nasasabik sa loob. Sinubukan niyang itago ang kanyang kagalakan upang hindi magmukhang masyadong mayabang habang ipinagmamalaki rin ang kanyang desisyon na i-recruit si Lu Sheng. Sa gitna ng Heavenly Serpent Heart, 3 tao ang naging mga sinag ng liwanag at kumilos sa bilis ng kidlat. Sinundan ni Lu Sheng ang mataas na ranggong opisyal mula sa Heavenly Position Academy at tahimik na pinagmasdan siya. Napagtanto niya na kahit parehong level 14, ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa Star Sector Chief na si Komodo. Nang lumapag sila sa lugar sa unahan, namangha si Lu Sheng sa kapangyarihan ng Hunting Palace kung saan ang level 14 powerhouses ay tila nasa lahat ng dako. Huminto ang opisyal mula sa Heavenly Position Academy na naging dahilan upang humintulin sina Lu Sheng at Dalhousie. Sinimulan ni Lu Sheng na i-scan ang kanyang paligid upang malaman kung nasaan siya. Ginamit niya ang kanyang spiritual power at mabilis na nasakop ang isang napakalaking lugar ng kalawakan. Nagulat si Lu Sheng nang makita na ang mga residente dito ay lahat nasa level 12 o mas mataas. Ang makakita ng higit sa 10 level 14 na powerhouses ay nagpagingat sa kanya habang napagtanto niya na ito ang tunay na kapangyarihan ng Star System Center.
Walang ipinaliwanag ang opisyal at sinabihan lamang sina Lu Sheng at Dalhousie na maghintay mismo doon. Pagkatapos noon, naglaho siya ng napakabilis na hindi man lang nag-iwan ng bakas. Nang wala na ang lalaki, malamig na sinabi ni Dalhousie na maswerte si Lu Sheng na nakatakas sa kamatayan salamat sa panghihimasok na yun. Mahina ong inamin ni Lu Sheng na ang bloodline power ni Dalhousie ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, gumawa siya ng isang nagbabantang kilos at ipinaalala sa kanya na si Dalhousie ay nasa immortal level pa rin. Tinitigan ni Dalhousie si Lu Sheng nang may galit, na pagtantong siya ay hayagang pinoprovoke, dumilim ang kanyang mukha habang umungal siya. Tinanong si Lu Sheng kung ano ang sinabi niya. Nakita si Dalhousie na labis na galit na umusbong ang kanyang mga ugat. Naisip ni Lu Sheng na ang lalaki ay may mahinang pag-iisip, lubos na nawala ng kontrol si Dalhousie, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang spiritual energy at pagbitak ng lupa sa paligid nila. Napansin ni Lu Sheng na habang mabilis na nag-level up si Dalhousie, mayroon pa rin siyang ilang malalaking kapintasan. Naisip niya na malamang na hindi pa nakatikim si Dalhousie ng Cap 8 ng tunay na pagkatalo. Uungal si Dalhousie sa galit, nagpakawala ng isang surge ng spiritual energy na parang sasalakayin na niya si Lu Sheng. Salamat sa kanyang karanasan mula sa Dream Realm, nanatiling kalmado si Lu Sheng at nagpalabas ng napakalaking aura. Ito ay isang bagay na hindi kayang sabayan ni Dalhousie. Nang magsagupaan ang kanilang dalawang aura, ang presensya ni Dalhousie ay mabilis na napahinto ng kay Lu Sheng. Ngumisi si Lu Sheng at sinabi sa kanyang sarili na si Dalhousie ang nagsimula ng labanang ito. Naghanda siyang maghatid ng napakalaking atake, hindi alintana kung ito ay maaaring pumatay kay Dalhousie. Naisip ni Lu Sheng na kung mamatay si Dalhousie, ito ay lubos na kanyang sariling kasalanan. Ang paghaharap sa pagitan nila ay tila malapit nang magsimula muli. Gayunpaman, isang napakalaking pagsabog ang biglang umalingawngaw sa rurok ng tensyon. Nayanig ng malakas ang lupa habang ang Heavenly Serpent Heart Planet ay nagsimulang sumailalim sa ilang malalaking pagbabago. Maraming haligi ng apoy at lava ang pumutok ng sunod-sunod sa ibabaw ng planeta. Tumingin si Lu Sheng sa mga haligi ng apoy nang may hinala, sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari.